kaya yan? May natanggap po silang ransom note, attorney. Kidnap for ransom ito ah. Bakit hindi alam ng NBI? Dumiretso ang mga magulang nito sa local police. Mga tao natin, Lucinda. Pinauwi ko ng lahat. Natakot ko sa putol na ulo ni Quarry eh. Malaki na naman epekto nito sa kumpanya natin. I don't think you should continue being president of the Montemayor Shipping. Ano? Okay, ladies and gentlemen, let's make a vote on this. Sino ang pabor na magpatuloy bilang presidente ng Montemayor Shipping si Ernestina Montemayor? At sino naman ang pabor na alisin bilang presidente si Ernestina Montemayor? At ang board muna ang magpapatakbo ng shipping habang hindi pa ito nakakapili ng bagong presidente. 7 laban sa 5. You can't do this to my daughter. We just did. Isang tanong pa po, Senator Montemayor. Totoo po ba yung mga lumalabas na chismis na bumabagsak na raw o magsasara na raw ang Montemayor shipping line? Maglilimampung taon na ang Montemayor Shipping. Ngayon pa ba naman ito babagsak? In fact, natatapos lang ng kanilang stockholders meeting. What about the Montemayor Publishing? Bakit po nag-stop ang publication nito? Sinabihan ako ni Lucinda, ang aking anak, na siyang namamahala nito, na magre-reorganize muna sila. And in a month's time daw, magbubukas ulit. Eh bakit ang MBN? Bigli po ang broadcasting hours ito. Matindi kasi ang competition. So, dinicide ng presidente nito, ang aking anak din, si Attorney Amanda Montemayor, na gawin na lang itong specialty channel. Either all news channel or all music channel. Whatever. Senator, bakit may kwentong bumabagsak na raw ang Montemayor Incorporation? You know, that's an incredulous idea. Natandaan niyo ba yung last big typhoon where one of the ships of Montemayor Shipping sank? Bueno, nabayaran na lahat ang pamilya ng mga nasawi. And on top of that, the Montemayor Foundation has donated 10 million to the telethon of the national government. Yung ba bumabagsak? Kasi daw po, parang may zincs ang Montemayor Incorporation dahil nagkakasunod ang mga namamatay na top executives nyo. This kind of talk fuels the fear in people. Tapos na ang investigasyon sa pagkamatay ni Billicet Borja. At ang findings ay, he was killed over family matters. Kidnap for ransom naman ang pagkamatay ni Attorney Quarry Mijares. And I assure you, my family has nothing to do with this. Sorry po, Senator. Itatanong lang po. It's quite all right. Thank you for your time, sir. Yeah, Asturias. Sir? Nag-donate ba tayo ng 10 million sa telethon? That's right. Upon your request, hindi ba, Elaine? Yes, sir. Totoo po yung sinasabi ni Atty. Asturias, Senator. Kumusta na ang investigasyon kay Quarry? Nakatutok na ang NBI dyan. Poor boy, he's such a brilliant lawyer. Sana walang kinalaman dito si Ernestina o si Amanda. Pinadodoble ni attorney ang security niyong lahat. Ang iba sa kanila, magbabackup na lang bilang drivers ninyo. Parang mas nakakatakot ngayon kesa nung eleksyon, Pati nga si Quarry, walang kinalaman namatay. Hanggang ngayon, walang lead bukod dun sa ransom note na nakuha nila. Pero si Daddy nagbigay na ng official statement na walang kinalaman doon sa gulo ng kumpanya natin. Pero wala pa rin naniniwala mga empleyado. Akala ko ba, ang findings kidnap for ransom yung pagkamatay ni Atty. Mijares? All the clues point to that direction pero ayaw maniwala ni Amanda. Kaya mas mabuti pa, mag-ingat na lang tayo. These are dangerous times.
Ako ba mamamatay na rin? Authentic ang tinanggap ng mga magulang ni Atty. Mijares galing Canada. Tulad din ng modus operandi ng kidnap syndicate dito sa atin. Ang pagkakamali lang ng pamilya ni Atty. Mijares, dumiretso sila agad sa pulis. Kaya siya tinuluyan. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya pa. Dahil kasi wala sa security kahit minsan. Tsaka naman, Amanda, alam mo naman, high profile ang kahit na sinong madikit sa pamilya ninyo. Kaya nga, pinapadagdag ko na yung security dito sa pamilya namin dahil hindi ko na sino kalaban. Mahirap na. Ana? Para saan yun, ha? Hayop ka! Para sa pamamahiya mo sa akin sa board meeting at pagtanggal mo sa akin bilang presidente. Utos sa akin ni Daddy yun. Hindi personal yun. Daddy's little lesbian. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang shipping lines. Ano? Serves you just right, bitch. Mami, hindi ako sanay nang nananakot lang. Kung gusto niyong likidahin yung lahat ng pamilya ni Daddy, sabihin niyo lang para matapos na. Ang problema, binubuntun lahat kay Ernestina. Para kay Ernestina nga ito, Mami. Uy, kahit na. Dapat hinay-hinay lang. Dapat siguro magkita na kami ng kapatid ko ngayon. Gusto mo ba? Sasabihin ko na sa kanya. Kung pera lang ang kailangan niya, Mami. Marami ako. Mas marami pa kay Daddy. So, huwag yung ganito lang. O sige, ihahanda ko na siya. Hindi ko na mapigil si Leandro. Para siyang bombang naghihintay na lang at sasabog na kay Ernestina eh. Bibili ako ng bahay. Kapag nagkaalabuan na kayo ni Daddy, doon ko kayo titira. Paano si Leandro? Dapat siguro, Mami, ngayon pa lang, mamili na kayo kung kanino kayo kakampi. Sa mga anak nyo o sa asawa nyo. Susunod na ilalagay mo doon is yung baboy. Pero hindi mo na pwedeng haluin yan kasi may suka. Ay. Alam mo, sa pagluluto, hindi naman nakukuha yan sa tikim o sa lasa. Sa amoy lang pwede na. Mahirap din pala yung masyadong mayaman, no? Hindi ka basta-basta nakakalabas. Ay, siya nga pala. Paano yun? Iniimbita ka ni Ate Rachel dun sa binyag. May mga anak na siya. Eh, paano yun? Alam naman, dito gawin yung binyagan sa bahay niyo. Siguro makakasama naman ako kung aayusin yung ruta papunta doon. Eh, para kang presidente, no? Talaga bang ganito karaming sili? Si Paloma, anak ni Ate Ernestina, pamangkin ko. Kamukha mo yung asawa ko. Alam mo, may anak na rin sana kami. Kaya lang, nalaglag. Kaya wala na akong anak, wala pa akong asawa. Hello, Ma. Charina, why do you have to act this way? Ha? Bakit? Bakit parang kinakawawa kita palagi? It's just a simple request. Hindi mo pa magawa. At akong asawa mo, hindi si Leandro. At hindi illegal itong pinapagawa ko sa'yo. Ayoko makipag-usap dyan kay Ernestina yan. Okay. Di wag. Gagawa ko ng paraan para makausap ko siya. Sa palagay mo, hindi ka sisisiyan ni Leandro kung matuloy ang deal namin?
And besides, magagalit din siya sa'yo. Kaya mabuti pa kung ikaw na makipag-usap sa kanya. Why are you all ganging up on Leandro? Pabaksak na siya. Kaya kailangan, bilhin ko lahat ng mga shares niya. Dahil kung hindi, iba ang kukuha nun. Anyway, this is all for you. Para sa'yo lahat to. Hihiwalayan kita kung pipilitin. Don't ever presume na kapag hiniwalayan mo ko, ihahabol ako sa'yo. O pupulutin ka pa ni Leandro. Kung mawawala ka, di na. Kung mawawala ka, di na. Sir? Tomorrow, I want you to go straight to my bank. Yes, sir. Kumuha ka ng bagong safety deposit box. Okay, what for, Senator? Well, ilagay mo ito roon at kumuha ka ng duplicate key. Yes, Senator. Alam mo kasi, Elaine, mahirap yung andito lang ito. Maraming taong labas-pasok dito. Isa ka na lang doon sa dalawang pinagkakatiwalaan ko. Senator, maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa aming dalawa ni Attorney Asturias, sir. No. Hindi si Asturias, Elaine. Si Alicia. Ibigay mo sa kanya ang duplicate key when I say so. Yes, I'll do that, Senator. Sir, wala po ba kayong plano na balikan si Alicia? In time, Elaine. In time. Waiter, anong mararekomenda mo sa amin? Mac, you don't ask the waiter. Excuse me, would you mind calling the chef for me, please? Thank you. Oo nga pala, nakapirmahan na ba ng deed of sales? Yes, they're still asking the owner. Pero hindi ba napakabata mo para magkaroon ng dami corporation? Abogado kita. Hindi ka pamilya, kaya pwede tigil-tigilan mo kakatanong. May in-offer si Attorney Asturias na hectares of land just outside of San Carlos. 20 million ang suggested price. Sige, bilhin mo. Good afternoon, ma'am. May I recommend you start with clam chowder, followed by filet soleil and white wine. That sounds good. Okay, we'll have that. Thank you. Okay, thank you. One more thing. Get the name of the chef. Para saan? I said don't ask. Asturias, tomorrow, I want Ernestina right here. Wala akong pakialam kung saan siya naglalagay ngayon. Pero bukas, kailangan magharap-harap kami. I'm afraid, Senator, I just have to call Iluminada. Ayaw na akong kausapin ni Ernestina ngayon. Oh, Dad. And before I forget, remember Guada, the sister of Carlito Valiente and ex-best friend of Rosa Camila? Well, she's building a corporation right now, and she is behind the Guadalupe Estates. Oh my God. Ang Guadalupe Corporation, Senator, nakabili ng lupang binenta natin sa San Isidro. Nagkapirmahan ako. And it was one of your senator friends who recommended the corporation. Asturias. And I thought you've screened the buyers thoroughly. I'm so sorry, Senator, pero ang tutukan po namin yung mga dami corporations ni Tomas Locsin na sinabi niyong tutukan namin. At saka, as I said, it was one of your friends from the Senate who recommended the corporation. Lumalaki at lumalawak na ang gustong kumalaban sa akin. Dapat siguro,
ilabas ko naman ang aking kamay na bakal. Mawawala ka, di na mawawala ka. Sandali, baka may nakakita sa'yo pumasok dito, ha? Maingat ako. May mga naghanap pa ba sa akin pulis dito? Minsan may nakikita akong umaaligid. Ano bang sadya mo? Gusto ko lang sana kusapin ang boss ko eh. Bakit kilala ko ba siya? Ayoko nga malaman yung ginagawa mo sa buhay eh. Baka raw kasi gusto mo lang maghanap ng ibang trabaho. Total, sarado na rin mo yung publication mo, di ba? Titiwalag ako kay Daddy. Sino ba yung boss mong yan, ha? Kalaban din ba siya? Lucinda, tumutulong lang siya. Sabihin mo sa kanya, kahit anong mangyari, hindi ko iiwan ng ama ko. Nagbabaka sakali lang. Mag-ingat ka na lang. Nestor, ikaw ang kailangan mag-ingat dahil ikaw ang hinahabol ng mga pulis. Tsaka nag-iingat ako. Napansin mo, may mga security na rin ako. Doblin mo. Magulo na. Magulo. Anong sorpresa meron dito, Mami? Surprise ang reunion, Ernestina. Nakita niyo si Paloma? Andito si Paloma? Well, kapamilya pa rin. Ernestina. Let bygones be bygones, sister. Ba't ganun, no? Wala naman akong kasalanan sa mundo. Pero ba't ako pinaparusahan? Samantalang ikaw, ginawa mo na lahat ng ginawa ko. Pero buhay yung anak mo. Tapos, may Carlito ka pa na gusto mong iwan. Tapos mahal ka pa rin niya. Bakit hindi ko pinagpalit ako? Ba't gano'n, ha? Bakit swerte-swerte mo? Hindi mo man lang ako ambunan kahit konti. Kung ayaw mo mamigay, dapat sa'yo mawala.